Scarborough Shoal, Ayungin, Pag-asa Island at ngayon naman, Sandy Cay. May bago na namang pinag-iinteresang lugar sa West Philippine Sea. Ang Sandy Cay po ay isa sa mga maliliit na isla na napakalapit lamang sa Pag-asa Island kung saan meron tayong garrison at maliit na komunidad. Diyan po sa Spratly Islands. Ito po ang Pag-asa Island. Okay, yun, ito. Ito po yung Pag-asa Island sa Google Earth. At ito naman po yung Sandy Cay. 4 nautical miles lamang ang layo ng dalawang yan. Iba yung kilometro. Kung tutusin po, walang kalaman-laman itong Sandy Cay. 200 square meters lamang yan na buhangin at mga durog na coral. Katunayan, yan naman talaga ang ibig sabihin ng katagang Cay, isang napakababang isla. Pero ang pinakamahalagang katangian yan ay isa siyang high tide elevation. Yan po. Ibig pong sabihin, high tide man o low tide, nakausli siya sa dagat. Dalawang klase po yan. Meron pong islands at merong mga rocks. At sa UN Convention on the Law of the Seas, ang mga high tide elevation ay meron po mga tinatawag na entitlement o mga karapatan. Halimbawa, yung mga islands ay meron pong 12 nautical mile territorial sea at 200-mile exclusive economic zone or EEZ. Kaya po sinasabi natin na meron tayong karapatan sa West Philippine Sea dahil pasok yan sa EEZ natin kung susukatin mula po sa Palawan Island. Ang pangalawang high tide elevation or feature ay tatawag na rocks. Ito po ay meron lamang 12 nautical mile territorial sea or dagat na pag-aari natin. Kung sa legal na usapin lamang, ayon po sa 2016 arbitral ruling, wala pong isla sa Spratly Islands. Para nakakalito, no? Sa UNCLOS kasi, ang definition po ng isla ay isang high tide elevation na kayang magsuporta ng buhay at komunidad. Kung hindi ito kaya, ang tawag lamang dito ay mga rocks. Wala pong anumang isla sa Spratly Island groups na pasok dyan sa definition na yan. Lahat po kasi na matatawag natin ngayon na isla sa Spratlys, maging inaangkin ng China, Vietnam o ng Pilipinas, kailangan padalhan ng pagkain at ng tubig mula sa ibang lugar. So kung sa technical lamang po, ang Pag-asa Island ay hindi po isla at ang Spratly Islands ay talagang Spratly Rocks. Anyway, balik po tayo sa Sandy Cay. Bakit po mahalaga ito kung buhangin lamang naman ang laman nito? Ayon sa isang analysis ng The Maritime Review, ang kahalagaan ng Sandy Cay ay hindi ang kanyang buhangin kundi ang 12 nautical mile territorial sea na kasama nito. Bakit po? Dahil kung sino man ang may hawak sa Sandy Cay, mag-o-overlap po ang territorial sea nito sa territorial sea ng Pag-asa Island na hawak natin ngayon. Tandaan po, ang territorial sea ay 12 nautical miles, samantalang ang layo lamang ng Pag-asa sa Sandy Cay ay 4 nautical miles. Kung 12 nautical miles po mula sa Pag-asa Island, hanggang dun po yun, kabanda ron. Hindi na natin tanaw. So, ano yun po, nag-overlap yung territorial sea niyan. Ngayon, taong 2020, inangkin ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan ang Sandy Cay. Pero wala namang nakatayong istruktura o mga bantay doon, kaya pwede pa itong agawin ng iba. Ngayon, kung kukunin po ito ng China, gaya na ginawa niya sa ibang mga bato sa Spratly Island Group, magtititigan ang mga sundalong Pilipino at China mula po sa Pag-asa at sa Sandy Cay. Napakalapit kasi. Hindi lamang yan. Kung titingin po tayo dun sa bandang kanluran, kung ito po yung Sandy Cay, nariyan po ang Subi Reef, kung saan nagtayo ng artificial islands ang China. Ang Subi Reef, kung sa technical lamang, ay wala dapat territorial sea dahil ito po ay isang reef lamang or below the water. Sa kabilang dako, dahil 10 nautical miles lamang ang layo ng Sandy Cay, pasok po ito sa territorial sea ng Sandy Cay. Kaya kung sino po may hawak ng Sandy Cay, siya rin po ay dapat merong legal na karapatan sa Subi Reef. O nga, wala na tayong magagawa dahil naging malaking o higanting isla ng China ang Subi Reef. Pero kung makuha rin ng China ang Sandy Cay, kaya na niyang sabihin na may karapatan talaga siya na magtayo po ng artificial island sa Subi Reef. Samantala, ang mga tropa natin sa Pag-asa Island baka masapawan lamang ng presensya ng China sa lugar. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.